And isa sa pinakamaraming attendees nung time na yon, yung shoot namin na yon, way back 2018 kung hindi ako nagkakamali, 2018 or 20. Dahil ba may daring na? Hindi, kasi yung daring na yan, hindi namin ini-expect lahat. Pang western eh. Pero ang ganda. Ang ganda ng concept ng mga damit. Ng mga concept. Maganda yung mga concept nila. Ilagay na lang natin sa ganong... Pero, simula na ang kulitan. Ayan, maulan na umaga. Maulan. Sa atin. Grabe, konting ulan lang, baha. Napataksi tuloy. Umihi lang yung daga dito. Baba. Joke. Joke lang. Maglabas pa ng bahay, iwasan ng water packets. Yeah. Isa sa pinakamadalang na mangyari sa Dubai, no? Oo, pero masarap talaga pag umuulan. may bali, parang nagpasa sa akin na uulan within the whole week. The whole week. Welcome to Petox! Petik sa tawanan. Kape at kwentuhan. Episode 11. Ako nga pala si Rage. Dito naman si Box. At ako naman po si Kaus. Yes. Ayan. Welcome back po. Welcome. Maulan na umaga sa atin. Maulan na umaga. Sarap magkape ngayon. Ito, perfect na perfect. Ayan. Igop tayo mga kapetoks. Yes, nakakamiss, no? So, mga kapetoks, anong mga favorite yung ginagawa kapag umuulan? Siyempre, masarap Kape. Karak chai. Pwede rin naman kado para tawag dito. Ako kape talaga. Pero maganda rin pagka isa kang photographer. Mahilig ba kayo sa mag-picture? Oo, mahilig. Ng picture, no? Yun yung mga times na magandang, dami kong naisip na mga idea para sa mga picture kapag umuulan. Dahil doon sa mga, diba, may mga tubig-tubig dyan, mga reflection. Tsaka naiiba talaga yung environment kapag umuulan. Oo, diba? Ngayon, bihira lang umulan dito sa UAE, kaya makita mo lahat ng mga photographer dyan nagsisilabasan. Blessing in disguise. Twice a year? In disguise. Twice a year. Oo, ang daming mga magandang pero recently this year, parang marami-raming ulan ang nangyari. Oo. January, mulan din yata January o February. Unlike lang nung nakarang year na bumaha talaga sa UAE. Yun yung grabing yun yung grabing umulan talaga. Straight yun. Kasi isang buhusan yun. 2 days straight. Ngayon parang gradual. This week, uulan. Tapos lalagpas naman 2 weeks, 3 weeks, as uulan na naman. At least, hindi isang bagsakan. Tsaka naka-prepare na yung government ngayon dahil sa nangyari dati 2024 mas pinaganda nila yung yung drainage at lahat. Ngayon, speaking of photography, may na-invite tayo ngayon kasi nandito na tayo. May bisita. Hindi, pero parang kahit hindi. Pero parang mas maganda dito maliwanag. Nakakagalaw-galaw tayo. Kaya pa. Parang bahay feel lang talaga, kwentuhan feel. Natawa ka ako dun sa episode 7 ba yun? Naka-short at may episode nga nakasando lang ako. Yung kay Duday. Kay Duday. Ayan, so dumadami na yung mga guests natin at ngayong episode na to may na-invite din tayong guest na isang kilalang photographer dito. Pero although hindi yun yung profession niya talaga, pero as a hobby, nakilala siya sa larangan ng photography. Isa siya sa mga founder ng Litrato Group. Yes. Kung familiar kayo dun sa group na yan. Samahan ng mga photographers sa UAE. At saka din to, nag-guest na doon dati sa TAG. Ay, talaga? Sumayaw nga sila dun eh. Pasasayawin ba natin? Pasasayawin natin mamaya yung hawak mo ang beat. Pasayaw yan ang hawak mo ang beat. May seryoso yan Iyayin ko. Sasayaw kayo dalawa. Sabi ko, nag-comment ako yung Box. Box, gawin natin yan sa shooting.
Mamaya, isisingit natin yung sayaw nila. Ayan. So, without further ado, pakilala po natin si Sir Mike Sarmiento. Alright. Hello. Thank you po. Good morning. Good morning. Thank you sir sa pag-invite. Ayan. Salamat sir sa pagpunta at pag-unlock sa aming invitation. Thank you. Thank you. Okay, let's get to know Sir Mike. Sir Mike, aside para lang sa information ng ating mga viewers, ano po ang current job ni Sir Mike? Married ba? Ilang anak? Current work, syempre doon pa rin sa talagang profession ko, nasa architectural design ako. Pero right now, naka-base na ako sa Abu Dhabi. Dati kasi dito ako sa Dubai naka-base So, madalas kami magkasama ni Sir Rage dati lagi sa mga photo walks, mga photoshoot. So, nagkataon na nagkaroon ng magandang opportunity na lumipat sa Abu Dhabi. Mas okay yung yung environment. Yun din, kasama yung benefits kahit papaano. Kasi mostly, yung company ko ngayon, 90% kami Pilipino. Doon. Tapos oil and gas yung yung mga kontrata ng company namin. Unlike before, nasa mga pure villa, buildings, architectural building. Kasi di ba, nakikita pa yata ni Sales Rage dati, nasa site ako lagi. So, dati maputi ako. So, ngayon, dahil lagi nasa site. So, yun yung ngayon, nasa Abu Dhabi na. Pero ngayon sa office naman, mostly mga designs naman yung namin. Ano yun? Oil and gas? Tapos ano yung mga dinidesign nyo para sa oil and gas? Meron kasing mga support structure yung mga oil and gas eh. Let's say may mga transformer rooms. Kasama pa rin siya sa mga mga administrative buildings. Kasama pa rin yun. So, yun yung mga advantage ngayon nung sa company ko ngayon kasi kumbaga malawak na. Hindi katulad dati nang nasa isang building ka lang or villa lang yung dinidesign mo, naka-compress lang sa isang area. So, yung syempre pagka mga ganyan, medyo malawak yung mga mga coverage niya. On personal side naman, may isang wife. Baka lilinawin ko, isang wife. Tapos dalawa yung kids ko. So currently nasa Pilipinas sila. Gumawa na kasi ako ng paraan para makuha sana sila rito. Kaya lang nagkataon nga na nagkaroon ng current status ngayon. So dapat nandito sila. Dapat kukunin ko ngayon, by April. So nagkataon na yun nga cancel lahat ng pati yung flight ko actually rin cancel. So pero hopefully pagka naging okay na yung lahat ng sitwasyon dito. Hopefully by we're praying by first week of April. Okay na. Sana nga. And in light of that, again, yung nasabi ko nga sa last natin na recording, we're so thankful sa government ng UAE kasi we're really protected. People might think, mga balitang lumalabas sa Pilipinas na we're really in a war and then parang worse talaga dito. Masyadong exage yung Exage yung pagkakapot rin nila. Pero safe po kami dito. Super safe po. Then pa sila sa AI. Balay yung pagka-release ng episode na to tapos okay na. Hopefully sana cross fingers. Sir, paano ka naman napasok into photography? Paano ka nagsimula? Dumating kasi yung point ng nag-work ako way back medyo 2008, 2009. So nagkaroon na at that time nagkaroon ng financial crisis, di ba? So I was affected nung time na yon. Dumating yung time na alam mo wala akong ibang skills na alam. If ever na magkaroon ng problema, yung ganito ulit na financial crisis or anything na wala akong ibang tatakbuhan na trabaho. Nakatali ako sa design, nakatali ako sa dumating yung time na maganda na yung sweldo ko. Nung nag-financial crisis, syempre, tanggal kaming lahat. So, marami kaming natanggal nun. Actually, 13 kaming natanggal na mga Pilipino dun sa dati kong company. Sabi ko, wala man lang akong network. Wala akong ibang pwedeng tanungan kung ano yung
kung saan ako pwede mag-apply ng bago. Ala akong ibang skills na po pwede kong gamitin para makapagtrabaho dun sa ibang jobs na kumbaga may mga diretsong sweldo or diretsong pagkakakitaan. So nung time ng 2008, nainganyo akong bumili ng personal camera ko. Kaya lang, yun nga, napauwi ako ng Pilipinas, so nawalan ako ng trabaho. Doon ako nag-shot ngayon sa bahay sa amin. Mga samples ko nga, dati, mga insekto lang, mga bulaklak nung sa garden, ganyan. So, yun yung parang sabi ko, tuloy ko na to. Kasi, ang kagandahan ng photography, sabi nga kasi ng father ko, ang kagandahan ng photography, nakikita mo yung mga picture ng mga taong andito pa sa picture, pero wala na hindi na natin kasama. Memories. Kasi ang dami naming mga album na mga luma na hindi na namin kilala yung mga taong nandoon. Pero nag-exist sila. Oo, nag-exist sila. Na which is mga kamag-anak din namin, yun yung nakikita ko na sabi ko, nga tama. Kasi within, di ba, pag binacktrack mo yung history, makita mo, nandun pa rin yung mga So, doon ako nagkaroon ng interest sa photography. Which is actually nung una, parang hobby ko lang, gusto ko lang i-document yung buhay-buhay, kung ano yung mga within nung panahon na to, ganitong Hanggang sa, nagkaroon na ako ng chance na i-explore yung photography nung bumalik ako nung 2016 dito. So doon na ako Nag-start na talaga. Nag-network na ako. Umattend ako ng every photo walks. Umattend ako ng mga basta mga photo sessions, kahit anong photo sessions na free. Inalam ko mabuti yung setup ng camera ko. Tinignan ko yung mga pupwedeng So, doon ko nakita nung nag-pandemic na bagsak din na naman. Bagsak na naman yung trabaho namin. Kasi mga offer sa akin nung time na yun. Para akong solo na naman Parang single single ang salary. Oo. So, sabi ko, putik, hindi ko mabubuhay yung family ko ng ganito. So, doon ako nag-start na mag-explore sa mga events, mga studio. Alam ni Sir Rage nung time na yun. Wala akong camera talaga. As in, yung camera ko is napakaluma. Tapos, luckily na kilala ng mga ibang brands nun, may nagpapahiram ng camera. So, may mga events ako nakuhanan nun, which is, yun yung nakatulong sa akin na makasurvive. Sa mga, yung mga previous na challenges sa Nice. Ano yung talaga yung mo sir? Ano yung unang camera mo? Unang camera actually nung yung personal ko is Nikon D90. Okay. Yung na DSLR na. DSLR na. Pero sikat yung D90 before. Oo, kasi sabi nga nila indestructible kasi talagang maraming mga may D90 noon Tapos kumbaga hanggang ngayon gumagana pa. Tsaka budget camera. Budget friendly. Professional camera. Ngayon nasa kapatid ko na yung isang D90 ko. Actually dalawa yung nabili ko noon. Nung nag-work ako sa Angola, bumili ako ng isa. Second hand lang yun pero maganda pa naman siya. Tapos nabili ko maganda yung package. So ngayon binigay ko sa kapatid ko kasi may iba na akong gamit na Nikon din. Pero sa family namin kasi, ang advantage is nahilig din kasi yung father ko sa photography, mga tito ko. So may mga camera sila dati na yung mga yung film pa? Film pa yun. So nung umuwi ako nakita ko yung iba nandoon. Tapos may Polaroid din. Bumili rin ni father ko ng Polaroid noon. Ang problema lang sa Polaroid is mga 12 shots lang yata. Ayan, so dapat. Tsaka ang mahal ng bala niya. Ang mahal talaga. Diba? So yun, nakikita ko rin yung mga yun. Yun yung parang naging sa akin. Pero ano yung mas, kung sa perspective mo, ano yung mas magandang gamitin? Yung analog ba na film or digital? Ayan, may nabasa rin ako dyan, sir. Siyempre ako, sa digital ako ngayon.
Pero may nabasa ako dyan dun sa isang parang hobbyist din siya na parang photographer din yata yun. I mean, professional photographer din siya. Ang nakalagay doon, sabi niya, ang kagandahan ng film, meron siyang parang excitement feels ba? Mag-shoot ka ngayon, hayaan mo lang kasi babalikan mo pa eh. Parang tinitipid mo bawat shot mo. Hindi mo makikita yung resulta kaagad, di ba? Hindi mo makikita. Tapos bawat shots mo, kumbaga parang worth it. Dapat worth it. Kasi hindi katulad ng digital na pwede mo, delete mo, pangit, delete. Tsaka yung mga digital ngayon, pag nagkukuha sila ng picture, 4-5, tapos check lang nila. Totoo yun. So yun yung parang, alam mo yun, yung Advantage. may excitement feel yung film. May excitement siya na after 2 weeks pagka Doon mo palang makikita. Doon mo palang makikita. Ay, may putik yung daliri ko nasa lens. Parang yun yung bad trip eh. Tapos makita mo, lago pala ng peso, di ba? Panay sira pala. So, ngayon, yung advantage naman ng digital, yun nga, pagka ayaw mo, usually nakaka-4 na shots ka, isa lang kukunin mo, the rest delete mo na yan. Yung kailangan ng dark room, yun yung Yung film. yung film. Yung sa photography po, Sir Mike, is ano pong style nyo na about sa light linya? Yung genre. So, ako kasi general pa yung yung genre ko eh. Nag-shoot ako ng portrait. Anything goes. Anything goes. Street. Na-enjoy ko. Wildlife, architecturals. Siguro, usually, dun talaga. Madalas yung mga ko pa. Pero may nagsabi sa akin na, yun nga, dapat kinakailangan mag-generalize ka ng isang genre lang. Concentrate ka sa isang genre lang na talagang mas may explore mo. Kasi mayroon ako nakita na photographer sa Spain. Merong isang hayop na never pa nakita or nag-exist talaga na yung kumbaga hindi pa na-document talaga. Suddenly, nasa mountain yung isang photographer. Ngayon, nakakita siya ng Siberian lynx. Yung Siberian lynx. First time talaga na na-document yung animals. White talaga siya na parang leopard na may Ang ganda. Parang makikita mo talaga parang mythical creature talaga. Kaya yun yung gusto ko sa photography din. Yung sinabi mo kanina, Sir Mike, na nado-document yung akala, yung hindi, akala mo hindi nag-exist, gano'n. Tapos makikita mo sa picture, gano'n. So, ganda. yun din, nag-wildlife din. Kasi ako actually masarap mag-shoot ng wildlife. Maganda. Nagtutok ako dati ng bird photography, di ba? Kasi ang pinapahiram sa akin dating lens is mahaba talaga. So, enjoy ako mag-shoot ng wildlife din. Kailangan talaga yung mahaba na para Ilang sa bird photography. Ilang ang kailangan? Like requirements para sa... Yun sa nagamit ko minimum 70, 200. 200 okay na? Oo. Okay yung niya. So depende kasi minsan kailangan malayo ka dun sa para hindi mo disturb eh. Kasi Layo yung picturean mo, malapit ka, hindi na nga sabi sa'yo nung buhay. Tingnan mo, parang lumalapit yung leon. Pero palapit siya. Merong mga nag-shoot ng macro. So totoo lang, may mga nag-shoot ng macro na masyadong matyatsyaga. Kasi macro lens yung kanila eh. Maliliit lang yun. Which is yung mga insektong ganyan kalalaki lang halos. Didikitan nila ng husto yan. Tapos pipitikan nila. Yung let's say, sa 10 shoots nila, baka iisa lang doon na malinaw. Maganda. So, kukunan nila ng ilang beses yan, tapos i-post nila yan para makita mo yung mas malinaw na na image. Nakakatyaga. Sinubukan ko, pero alam mo yung parang naduduling ako. Nadapa ka talaga doon eh. Diyan ako na-fascinate sa mga yan eh. Yung mga normally na hindi mo napapansin, kagaya may langgam lang dyan na naglalakad. Tapos makikita mo yung macro shot ng isang langgam. Grabe, yung detail na makikita mo mula dun sa picture na yun. Hindi, gusto ko rin kaya lang
nakita mo naman siguro sir, no, may mga pinagtsagaan ako, pero hindi yan yung ano ko eh. Nakikita ko hindi yun yung, kumbaga, parang gusto ko. Kasi ayokong parang nakayuko palagi, tapos pero hanga ako dun sa mga gumagawa niya na ano. Ano naman, Sir Mike, talking about legality since member ka ng Litrato group. Sa UAE setting, ano ba yung mga things na dapat i-consider in taking pictures? May mga bawal ba? May mga hindi So, naitanong din niya nung si Sel Bluebird nung sa tag. So, marami actually yun eh. Medyo nakat lang yung mga ibang So, dito, sabihin ko, unang-una syempre, yung mga tao na lalo na yung mga lokal na hindi mo naman hiningan ng permiso na i-picture sila, kahit na hindi lokal, kahit na ibang tao. Pag hindi ka nagpaalam, huwag mo i-post. So definitely block yun or bad points yun sa iyo pagka pinicturean mo ng lalo na kung harapan ba. Although may mga nangyayari kasing instance katulad ng street photography na katulad at saka mga area pala. So mga area kasi na mga pwede naman mag-picture kahit na Public. public, pumapayag naman sila. Pero usually pagka lokal, iniiwasan ko yung mga harapan na shoots, portrait nila, tsaka mga bata nang walang paalam. Especially sa bata. Sa bata, mahirap. Sa bata So, huwag kayong magpipicture ng mga bata nang walang paalam sa magulang. Pangalawa, syempre, yung katulad ng nangyayari ngayon, yung mga Sensitive. military installations, mga government buildings, kasi ngayon may mga geotagging na eh. Alam mo yung ikukumpara lang nila yung area na to, tapos yung area na to sa ibang picture ng AI, so na-trace nila kung nasaan yung exact location nung Yun din yung kaya galit na galit yung imbis na hindi alam nung kabila na tinamaan nila yung location, ngayon hindi pala tinamaan, adjust tayo dito sa ganito. Yun yung hindi kasi napapansin ng mga yun yung yun yung sensitivity ng mga photo ngayon na hindi naintindihan ng iba. Pag nag-geotagging kasi sila sa kinumpare nila sa ibang picture ba. So, ito pala yung ganitong building. Nandito yung sa kabila. So, konting adjustment lang sa coordinates yan, alam na nila. Yung parang yung mga nandito sa loob ng UAE, you're just giving information to the other country na Unconsciously nagbibigay ka ng information. Kasi yun din yung mahirap sa digital, di ba? Pagka mga digital camera, na-record yung location din doon sa data, doon sa file ng picture niya. Dito, tama. Oras. So, yun, bukod doon, siyempre, yung mga aksidente rin, bawal din yan. Mga nangyayari sa labas. It's not about, kasi, yung parang gusto mo lang makapag-record kasi kuminsan yung iba eh. Masabi, may aksidente rito, ganito, yung Pero, yung other, kasi niyan, yung other side niyan, yung privacy ng taong na-aksidente or nung kung sino man, let's say may pamilya ka na nakakita nakita yung mukha nung na-aksidente. So magkakaroon ng ibang impression na-aksidente yung ganyan. So panic. Ang hirap pagka yung mga pamilya mo yung parang yun, totoo nagpanik na hindi naman dapat, baka mamaya kahawig lang pala, alam pala. So bukod dun sa yun nga, yung tao, yung government facilities dito, tapos yung mga aksidente. So, ang mga bawal pa rito, I think yung parang aeroplano rin is ngayon bawal na rin kuhanan dito eh, lalo yung mga lumalanding. So, ang tendency kasi is yung mga details ng mga numbers ng mga aeroplano, nagkakaroon sila ng idea. So, yun yung mga yun yung mga hindi dapat talagang, mostly talaga hindi dapat. Pero kung mga nasa events naman, okay naman. So, halimbawa, like, let's say, GITEX, and then random pictures lang. So, of course, sa GITEX, makakuha ka talaga ng mga faces. Is it safe to post kung ang picture mo naman is from an event wherein people really see kung sino yung mga aware sila na may photographer na suddenly nagkukuha ng picture. Actually, yung sir, nakapag
nag-shoot din ako sa Jitex, meron kaming pinaka-head ng time na yon. Sinasabi naman nila, pwede kayong mag-shoot, pwede kayong ano tawag nito, kumuha ng samples for your portfolio, pero huwag kayong magpo-post. Or kung mag-post man kayo, let's say yung mga structures lang. So, yung mga usually, items. yung mga items, okay lang yun. Binibigyan ba kayo ng list of people with picture na, ito yung huwag niyong picturean itong mga... Merong mga ganun instance. Meron mga ganun sa events na kuminsan. Pero, in general, ang events, basta nasa events, pinapayagan naman. Pinapayagan. So, on a genre context, Sir Mike, dito sa UAE, ano ba yung safest na subject? Aside from, kasi na parang clear na sa atin, medyo dangerous yung, let me just use the word dangerous, parang medyo dangerous yung street photography kasi marami kang makukuha na bawal. So ano po yung mga subject na safe? Sa akin, siguro, tawag dito? Landmark. Wildlife ang pinaka-safe mo. Kasi unang-una, hindi magreklamo yung pangakayo. Di ba? Walang magpapail sa iyo ng mga reklamo dyan. Pangalawa, yung siguro, studio. Kasi usually, pagka nasa studio setting naman yan, May permission. May permit may na yan. permit na yan eh. So, pero usually doon, pagka katulad doon, di ba, nag-shoot kami ng studio, tinatanong namin yung model kung okay lang ba i-post namin sa Social shoots namin. So, madalas naman pumapayag naman sila. Yung iba naman ng mga model, ayaw nilang ilabas muna yung photos nila nang hindi nila nakikita pa. Kasi syempre, baka mamaya may mga awkward na sitwasyon. Let's say may mga nip slip or may mga alam mo yung bagong kain ng pandesal tapos medyo lobo yung so syempre medyo ayaw ng ng model Parang yung hindi ko side yan, dapat ito yung side ko. Ayan. So may mga ganun na pero yun on the safe side nga yun nga yung wildlife safe ka dyan, mga commercial siguro na mga yung mga items. Let's say nag-shoot ka ng mga ibang items, mga donuts, sino ba magreklamo ng ganyan na So, kulang yung sprinkles. Huwag mo muna ang punan. So yun yung mga kahit pa paano medyo makaka-safe ka. Architectural po pwede rin siguro architectural. Ayun nga, as long as hindi siya yung government facility. Kasi dito magaganda yung mga architectural buildings dito. Like yung Burj Khalifa. Oo, masyado na maraming nag-shoot dyan. Any angle na ng Burj Khalifa, kita nakuha na yan. Top angle mula doon sa taas. Oo, meron na rin. Meron na rin. Yung yung mga nag-shoot ng mga ex-Dubai, di ba? Yung mga nagpa-paradrop dyan. Hindi lang paradrop, yung nag-glide dyan ng So, may mga shoot na rin sila niyan. So, mostly mga ganyan. Basta as long as hindi siya sensitive government facilities, okay lang yan. Pero para sa akin, parang mas maganda yung wildlife genre. Kasi hindi ko lang nakwento dito sa dalawa kong partners na naging major guild din ako, president sa college namin. Ako yung may hawak ng photography at saka videography sa namin. So meron lang ako papakita, sir, kanina ako pag-usap sa inyo. Ito lang to kasi wala talaga akong training. Nagano lang ako, nag-search lang ako. Ito yung sinasabi ko na sa wildlife noon na nakuha ko. Mahilig kang kumuha ng mga hayop, di ba? Ito yung sinasabi mo kanina, sir, na yung tiny Naganawa rin. Yan, meron ako kasi dati na Canon D30. D30. Yung lens ko is 135mm. Yun. Kaso nabenta ko lang yun ng 4,000 yata. Tapos yung kaibigang photographer, nalaman niya, sabi niya, dapat inalis mo yung lens. Yun yung... Sinama mong binenta yung lens? Oo, dalawa. Hindi ko pa alam, wala kasi akong alam sa nun. Pero D30 siya, wala siyang video yung yung camera ko. So, parang hindi ko na natitripan kasi gusto ko nga mag-take ng video. So, sabi ko, benta ko na to, bibili na ako ng bago. Tapos hanggang hindi na ako nakabili ng bago. Ayun, sir. Speaking of video, may ka na rin, kumbaga, nag-transition ka na rin from photographer to videographer. Videography. Actually, sinusubukan ko rin. So, kaya kailangan din naman mag-level up din tayo. So,
gagawa ako dati actually mga video, pero yung mga applications na ginagamit ko is yung mga free lang dati. So, nagkaroon ng DaVinci Resolve. Hindi kinakailangan meron magturo or makapag-aral ako ng formal sa DaVinci kasi medyo komplikado eh. The same time, yung mga Premiere, Adobe Premiere Pro. So, pero dati, susubok ako dun sa ano yung ginamit ko dati na CapCut. parang ayun, nagsubok ako ng Editing. CapCut. Nagsubok ako niyan. Tsaka yung Filmora. Nagsubok Filmora. din ako. Oo. So, sinusubukan ko rin na mag transition pa. Alin yung mas alin yung nakikita mong mas mag-excel ka sa photography? Nandun ka na sa kumbaga advanced level ka na eh. Pero saan ka mas nag-i-enjoy na gumawa ng content? Yun sa photography or sa videography? Sa ngayon, nasa photography pa rin akong side eh. Pero, meron akong gusto ko minsan na sabihin natin, limited kasi yung sa video, pagkagaling sa camera. Pero pagkagaling sa cellphone, mobile, nakakagawa naman ako ng konting video rin kahit papaano eh. So, siguro, in terms ng enjoyment, nasa photography side pa rin ako eh. Photography. Okay. Sir, being a photographer, para sa information ng mga kapetoks natin, does it also goes to show na dapat magaling ka rin do you edit your outcomes? Dapat magaling ka rin ba sa mga sa editing and ganito para lang din sa iba na hindi rin nag-edit. Nung una kasi, nandun ako sa part ng parang purist ba? Let's say, kung ano yung shots mo, yun na yun. Straight out of the camera, no? Parang objective yung yung kung ano yung shoot mo. Let's say, nag-shoot ka ng model, nasa studio. Usually, ang setting ko pa ngayon, madalas naka-standard colors lang ako. Hindi ako naka-ibang setting, hindi ako naka-filter. So, pag tinitignan ko yung photos ng luma na walang edit, as is, parang bland. Alam mo yung parang kape na walang lasa. So, andyan siya. Kung ano lang yung nilagay mo, kung ano yung hinalo mo, yun na yun. Pero parang hindi appealing sa akin nung time na hindi ako nag-i-edit. Compared sa ngayon na tinitignan ko yung mga previous shots ko. So, ngayon, nag-i-edit ako. Pero, very light. Like minimal. I-adjust ko lang yung may konting brightness dito, bawas ako ng konti. So, kasi nagiging parang masyadong nasusunog or maliwanag. So, binabawasan ko ng konti. Yung iba, i-adjust ko ng konti yung darkness kasi hindi na makita yung details ng ganito, ng madilim. Pero very minimal talaga yung ginagawa ko sa Lightroom. Tapos pag kinonvert ko na sa Photoshop yon is para lang i-crop or para lang ilagay yung sa mas Size. mababang pixel para sa social media posting. Pero pag halimbawa yung subject mo is tao, may 'di ba minsan, oy, paputiin mo to. Tanggalin mo yung tagyawat ko. So kailangan talaga Ayun, kinakailangan mong i-retouch talaga yun. so kailangan kang maging acquainted sa Photoshop. So yung part lang yon, may lang natin sa ibang tao na siyempre limited lang yung mga pag-i-edit. Ako kasi as much as possible, natural yung gusto kong makita sa model. Kasi baka mamaya sabihin ng mga tao, parang hindi naman ito yung in person. Parang hindi siya yung talagang Where do you draw the line na kunwari gusto mong pagandahin yung model hanggang saang part mo siya i-edit? Yung halimbawa kaya may mga imperfections sa mukha niya,
ipapakita mo pa rin ba yung mga imperfections o gusto mo yung as in smooth na smooth talaga yung Hindi. balat niya or what? Siguro dun sa mga retouchel na talagang pang magazine. Photoshoot. Oo, yung mga pang Tanduay. magazine. Kasi yun talaga yung mga pang magazine. Naintindihan ko, kailangan nila talaga ng mga Flawless na. diba? So, dumadating. Pag nakikita ko kumisan yung mga editing ng sa Reels, Natural na. oo, na hindi na natural. Pero yun kasi yung, kumbaga sa kanila, name of the game eh. Yun yung Makahook. hinahabol. Kasi kinakailangan pagdating sa mga magazine talagang makinis lahat dyan eh. So, dumadating sa point na parang plastic na yung balat nila. So, yun, hindi ko trip yung masyadong ganun. So para sa personal, kailangan may pakita mo pa rin yung mga imperfections na yung mga natural imperfections ng balat ng tao. Oo. So, hanggat maawi, yun nga, kaya very minimal yung talagang editing ko sa... Kunwari may kuliti yung model. Siyempre, tatanggalin natin yun. Natatawa nga ako eh. Ang photographer, makeup artist din pagdating sa computer. Uy, may tagyawat. Tatanggalin. Basta, siyempre, linawin natin sa na hindi tayo yung yung mga doktor na pwedeng mag-retoke ng mukha. Hindi naman natin pwedeng patangusin lahat ng ilong. Kung ano pumunta ng photoshoot, may kuliti ka. Mga ganun. Natatawa ko yung maglalagay pa ng blush. Ano tawag doon? Yung kulay na blush on pa yung Take us back sa sa experience. Yung pinaka first mo talagang out na binayaran ka as a photographer. Magkano po yun? pera yan. Oo, nung time na yon, nung nagsisimula pa lang yung group namin, syempre, usually mga collab ba? Ay, sorry, bago mo ituloy. Anong year nag-start ang kasi? Litrato group? Litrato is, nag-start kami, hindi siya official, 2016, around November kung hindi ako nagkakamali. Pero 2017 March doon namin officially na binuo yung group. Mostly mga collab lang yung ginagawa namin. In terms of collaboration, ibig sabihin magte-take kami ng photos sa isang event. Ang kapalit nun is may pagkain, exposure. Ex-deal lang. Ex-deal. So may dating newspaper dito sa Dubai, which is Kabayan Weekly. And at that time, nag-aaral kami ng intermediate photography. Meron dito sa Caribou in Riga. Na may paaralan dyan. Hindi, doon kami nag-uusap ng time na yon, nagmi-meeting ng group namin. At that time, meron lumapit sa amin, and that was CJ Walls. He was American journalist dito. So, nilapitan niya kami. Sabi niya, guys, baka itatagalogin ko na lang although English yung niya. Sabi niya, translate ni Caps. Sabi pa natutong mag-Tagalog ang So sabi niya, guys, nadidinig ko nagpo-photography kayo. Meron sana akong ipopropose sa inyo kung okay lang sa inyo. Baka pwede kayo mag-shoot ng Rocktoberfest. Kaya lang, hindi siya ganun kalaki yung giveaway, which is free yung entrance nyo, tapos meron kayong ganito, drinks at saka within that day, plus yung exposure. So, nagsubo kami. So, doon medyo naging yung namin. Nakilala. Oo, nakilala. Tapos, hanggang sa nag-charge na kami ng, ako, personally, ang una kong charge is 300 dirhams. For how many hours? 1 hour yon birthday. Malaki na yun. So, nung time na yon malaki na talaga. Sa 300 dirhams kasama na yung editing, Oo. soft copy. Soft copy. So, nung time na yon nag-edit na ako. Dapat is limited yung edit mo from 20, 30 pieces. So, depende sa iyo. Birthday party naman ng kaibigan eh. So, 300 is, I think, reasonable. Tapos, Buti nga binaya. oo. Magkaibigan minsan. Oo. Hindi, usually, kasi nung time na yon ang pagkakaalam ko, nasa 500.
500. So, yung so, pumayag ako, sige, sample, kailangan ko ng sample. Kailangan ko ng, usually, kinakailangan, hindi Output. naman, oo, tsaka yung pagka nagbuo ko ng portfolio kasi, kinakailangan may sample, ipapakita rin. So, yung 20 pieces usually na ine-edit, ginawa ko sa kanya, parang 50 yata yung binigay ko sa kanya na edited na photos. Tapos sabi ko sa kanya, pwede mong, pwede mong ipa-print yan ng malaki. Kung gusto mo, the rest ng photos, may mga maliliit na size naman yan. So, pang social media editing, social media posting mo lang. So, ganun. Yun yung doon ako nagsimula sa, sa mababa pa rin naman, 300. Pero during this time, not specifically yung rates mo, ano yung, kunwari, starting photographer na gusto ring mag-cover ng mga events, ano yung marirecommend mong rate? Starting rate nila kung magsisimula pa lang sila ngayon. Yung ngayon kasi sir, ang problema ko dito sa UAE, parang walang standard kasi yung ratings ng photography sa ganyan eh. Photo, video, parang walang standard. Parang walang SR. Ano lang kayo, no? Magtatawaran pa kayo, parang magbabargaining pa kayo. Dumadating dun sa point na, let's say, yung events, ngayon nga, sabi nung mga ibang kakilala ko rin, nasa event sila, dati kumukuha sila ng 1.5. So, per event yun that is photos lang yun. Kung may mga editing man, as is, parang very limited lang din yung editing. That was, I think, bago mag-pandemic, pre-pandemic, yung times na kumukuha sila ng mga 1.5 ng per photos. Kaya, doon ako parang nagkaroon ng idea na i-shift ko na sana before sa photography. Kasi ang lakas eh. Yung career mo. Oo, imagine 1,000 to 1,500 yung per day yun. Ilang photographer yung papadala ng Literato Group nun? Let's say kung sabihin natin may kakilala kami na client, tapos sabihin baka may kakilala ka mga 4 na photographer kailangan ko. So, magtatanong ako, syempre, yung mga close friends ko muna yung tatanungin ko. At the same time, Availability nila. kung kailan sila available. Ngayon, pag hindi sila available, at that's the time na kinakailangan ko mag-reach out sa ibang photographer din. Yung time na yon bago mag-pandemic, talagang maganda nun. Mabot ng 1,000 to 1,500 per event yun eh. Per event. Walang, So kung halimbawa sir, kung 3 days ang event, paid yun. paid. Per day 1.5 yung per day. 1.5. So, Malaki pala, no? So it depende rin sa sa pinaka-client po eh. So nagkaroon kami nung time na yun, yung sa Jitex, yung Witex, nagkaroon din ako. So, ang dami namin photographer nung time na yun. Ang kagandahan, kahit na 1,000 siya, hindi mo kinakailangan tutukan eh. Hindi katulad nung parang, sige, sabihin natin mag-stay ka dyan from 9 to 3, 9 to 4. Pero highlights lang eh. Hindi mo kinakailangan tutukan lahat eh. Hindi ka mag-edit. Every hour, pagkatapos ng shoot mo, may 10 shoot ka. Submit agad. Submit mo sa central team. Da-download lang nila. Balikan na ulit sa post mo. Ganun. So pag mga ganyan event, take kayo may central team, bahala na sila ng posting. Sila na yung kukuha, Editing sila na. Pala, no? Basta pipitik lang kayo tapos pasa ka last. Kung minsan may mga assignment ka, sabihin, sir, baka pwedeng pakikuhanan mo yung pinaka head ng ng area mo. Tapos sabihin mo sila sa kanila, mag-group photo sila, ganito, ganyan. Tapos the rest, panay na lang kung sino yung mga bumibisita, yung mga ganun lang. Sa mga nag-guest, kasi minsan may mga chic na nag-a-attend sa mga ganyang events, di ba? Inaalaw ba nila kayo na picturean sila? May mga kasama security din kasi yung mga chic eh. Let's say katulad sa Kalayaan, which is 2 times na nag-cover kami ng Kalayaan event way back 2022, 23. I think 23, 24. Hindi pa. Basta 2 times kaming nag-cover niyan. So, may mga ship na kasama yung security nila na siyempre, pagka may badge ka,
automatic, papayagan ka. Papayag. Oo. Pero may instance na sasawayin ka. Ibig sabihin, huwag ka muna mag-take ng photo. Kasi hindi pa nila ina-allow. So, may mga ganyan. Ngayon, kung may badge ka, tapos nandun ka sa may harapan, pinapayagan naman nila. Pag Okay naman. talaga. Ilang members kayo nung nag-start yung litrato group? Nag-start kami actually nung magkita-kita sa isang photo walk lang. Pito kaming founder admin. Ano ko na, no? Baka pwedeng sabihin ko na. I-shoutout natin sila So, dyan. so yun, magkakasama kasi kami nung una, si Jan Batula. Tapos kasama niya si Srijit. Ngayon, nakita ko sila, lumapit ako sa kanila, sabi ko, bro, ito pala sa may Bordubay to. Bordubay. So, sa Bordubay side, dito sa may Gubayba, Al-Gubayba area. So, Masarap mag-photo walk din. oo. So, doon kami doon ko sila nilapitan. Sabi ko, bro, pwede ba ako sumama sa inyo? So, sabi niya, walang problema, sama ka. Ganito. Tapos, yun, pinakilala sa akin si Srijit. He was an Indian architect. Kasi si Jan Batula is also an architect. Ngayon, may lumapit sa amin, yung isang kasama namin, na baka pwede rin daw sumama, si Carl. So, paglapit niya, siyempre, sama kami. Sa kabilang side, nandun naman yung tatlo. Nag-aaral si JP, si NN, at saka si Alisa. So, si Alisa ngayon nasa Finland na ngayon. So, si JP at saka si NN andito ngayon. So, kami yung parang nakita lang dun sa part na yon. Pero pagtawid dun sa may textile souk, sa bandang, sa spice souk, so pagtawid namin, nag-abra, nakita-kita ulit kami doon. Doon na kami nagsimula mag-usap-usap. Kumusta bro? Sama-sama na tayo, ano? Tapos hanggang sa, yun, nag-chai kami. Tapos nagbuo ng group chat. Doon nagsimula, tapos hanggang sa sumama na yung mga, the next event na pinuntahan namin, kasama na yung ibang admins, si Cherise Condonuevo, si Doc She, si Madam MJ, Mary Jane, si Jera, si Rosaline. So, doon nagkaroon ng photo walk naman kami. Sabi natin, si Che, si Julio, si Relly, si Sir Eman. Doon kami nag-shoot sa Tolerance Bridge. Yung parang Twisted Bridge na yun. So, bago dumating ng Twisted Bridge, meron Tolerance Bridge na kita mo yung Burj Khalifa sa umaga. So, doon kami nagkaroon ng chance na magsama-sama. Madaling araw, alas 4 ng madaling araw yata o 4:30 ng madaling araw, nandoon kami. Naghihintay kami ng sunrise, kanya-kanyang pagkain, kanya-kanyang doon na nag-start, no? Doon kami nag-start. So, doon parang nagkaroon kami ng chat room, hanggang sa sabi namin, sumasama tayo sa ibang photo walks. Samantalang kaya naman natin. Kasi yung mga ibang sinamahan namin previously, alam mo yung group photos lang. Tapos hindi naman kami natuturuan. Yung mga settings na hindi naman kami... Basta photo walk lang kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Kasi pagka nag-meet kami sa isang area, sige, group style kayo dyan, group photo tayo. Pagkatapos ng group photo, okay, guys, you can go whatever, you can do whatever you want, you can shoot wherever you want, then just post it dito sa ganito, sa ganyan. So, Walang learning. Wala. So, parang nung time na yon is na-realize namin, pwede naman kami. So, doon nagsimula yung litrato group? Doon kami nagsimula na hanggang sa almost every week punta kami ng isang area. Kung magkano yung gastos, let's say may transportation, may van, kung magkano yung gastos namin sa isang van, hati-hati kami, as in hati-hati. Tapos yung pagkain, sharing kami. Let's say, nakayanan ko is, kasi sabihin natin, hindi naman pare-parehas kasi sweldo natin dito eh. Merong mga medyo nahihirapan sa budgeting.
merong nakakaluwag-luwag. So, nung time na yon medyo kapos din ako sa budget. So, syempre, kung ano lang makayanan, usually yung mga ganyan. Potluck. Potluck, oo. Pero kung ano yung pinag-usapan, let's say, sige, ako nang bahala sa tubig. Sige, ako nang bahala sa tinapay, ako nang bahala sa kape. Mga ganyan. Tapos yung transportation, sharing kami. Definitely sharing. First So time it started with 6-7 person. Mga ganun sa Ngayon, ilan na po ang member ng organization? nasa 1,000 plus. Laki na. So, although All medyo, yung iba kasi napunta na ng ibang bansa, yung iba umuwi na ng Pilipinas, bumaba rin yung activity Mga rin active, natin dito. So, yung active na mga photographers medyo nagkaroon na rin kasi ng mga ibang group din. I-acknowledge natin yung mga ibang group din na nabuo rin dito sa UAE. Kasi kalakasan din ng photography talaga nun. May mga iba na, let's say, hindi naman sila makasama sa amin palagi, or let's say, hindi naman nila masyadong trip yung setting namin. So, may mga ibang group din sila na ginawa. So, pero understood yun, at saka nakikipag-reach out din kami sa kanila. Magkipag-collab kayo. So ilan po yung current member ngayon? Active member pala. Sa ngayon, hindi ko masasabi kung ilan pero marami pa rin active. Kahit yung mga nasa ibang bansa, nasa Pilipinas, active pa rin sila. Nagpo-post pa rin sila. Merong iba, mga nag-shift na sila ng ibang Group. Hindi naman group, ng ibang hobby nila. From photography, nag-biking na sila, cycling, nag-fishing. Magkalapit naman photography, biking. So, hindi natin Sa org ba may kasi sa mga benefit ng mga kapetoks natin, if we want to join your org, may membership fee ba or how can we join? Sa amin walang yung iba alam ko meron. Pero sa amin wala naman. Actually, yung mga nasa ibang group na rin, active pa rin naman sa litrato. So, mga salawahan. So, hindi Grabe naman yung salawa. hindi naman natin dinidiscourage sila. Siyempre, May free will naman. free will naman. Ako yung, makwento ko lang yung first time ko na sumali sa kanila sa member ka rin! Member ako! Remember si Zoe? Kaya palang gaganda ng mga photos mo. Hindi naman. Yung eletante, gusto ko yun. Sana. Yung elepante pa. Mukhang baboy. Ang dami ko na nakuhong picture, elepante yun. Hindi, first time kong nakasali sa kanila yung nagpunta kami sa Al-Madam. Al-Madam Sharjah, yung ghost town. Oo, tapos may mga model na kasama dun. So yung mga model, kinuhanan mo dun sa... Yung mga ganong walang tao, tapos parang mabandonado yung isang buong village. Parang gandang kumuha ng picture doon. Maganda. Oo, Tapos na may subject ka na maganda. yung Lalo na model, meron kang makukuhang wala naman, hindi nyo naman kasama. Pero... Teka ba, akala bang isa lang yung model dito, pa dalawa yung... So, si Sir Rage, baka maraming nakuhanan sa Ghost Town. Oo, dun sa ghost town. Maganda yung suot ng model din. Ganito kasi yan. Sabi ko, memorable sa akin yung Ghost Town na yan. Kasi yan yung nag-shoot tayo from evening. 10 o'clock yata. Nag-start siya ng 10 o'clock yung may Ay, hindi. Yung sa atin, yung sa namahan ko, morning siya siya. Madaling araw. Hindi, morning. As in, pumunta yata tayo doon. Ang call time is 7 o'clock AM. Tapos nakaabot tayo doon ng mga before 9 or 10. Ganun. Okay. So, ano siya, during the morning, hindi pa ako nakasama ng overnight. Okay. So, kasi meron din, yung kasing Ghost Town, just to clarify, yung kasing place na yan, ginagawa siya dati as settlement sana ng mga lokal. Kaya lang, during that time, parang ang lakas ng sandstorm. So, yung construction na-delay hanggang sa natambakan na, hindi na natuloy, natambakan na ng buhangin yung mga infrastructure. So, hindi na nila tinuloy yun. Papunta ng Sharjah. Malia Road? Or... Yeah. Parang gano'n. Al-Madam Sharjah. Al-Madam Sharjah Ghost Town ang pangalan nun. So yun, may delay makita. construction.
Hindi na. Hindi na natuloy. So, nandun na lang siya. Nang nangyari, ngayon, ang pagkakaalam ko ngayon is meron na siyang perimeter fence, meron na ring gwardiya. Kasi Binantayan na. nangyayari is nagiging tinatambayan ng mga kabataan na alam na may mga hindi na. Maraming nga akong nakikitang nagko-content doon. Na ano daw. Meron din pala ganun dito, no? Hindi lang pala sa Pilipinas 'yan. Meron nga din sa may I think sa Ras Al Khaimah yung ghost naman. Ghost Town din. Hindi yung ghost castle, yung Hindi ko. Hindi pa. meron. Ito yun, Sir Mike. Yan yung part na yan. Talaga. Lalim pala ng pagkalubog ng ano. So, nung time na yan, kung pangalawang beses niya tayong kay Sir Rage na yun Pero yung unang time na nagpunta kami, gabi siya. Naka-sponsor na nung time na yun kay Nikon. So, nag-start kami around 10 o'clock or 9 o'clock ng gabi. From evening to the morning following day. Tapos nung time na yun kasi may mga awarding pa kami. So, masyadong active ang mga admins ng litrato noon. Kinakailangan ko rin bigyan sila ng talagang appreciation sa lahat ng mga ginawa namin noon talaga. Kasi magkakaroon kami ng event the previous day or previous weeks. I-award namin yun sa sa event na to, following event. So, nagkaroon kami ng awarding the following day na yun. Pero from night, nag-shoot na kami ng steel wool. Nag-shoot na kami ng light painting. Hanggang sa nagpahinga nung medyo around 3 o'clock ng umaga, yung iba natulog. Pagdating ng 4:30, gising na kasi yung mga model naka-ready na, 5 o'clock, ganyan. So, Sunrise, no? Sunrise. Yung mga model, naka-ready na sila. Si Ma'am Janice Warner din, yung fashion designer ng dati. Talagang yung mga market niya kasi is for European consumers So yung mga damit na in-exhibit ng mga models, Russians and talagang daring. Hanggang sa ang daming mga as in ang group, ilang groups yung na yun, nag-party ng parang 5 groups yata yun. And isa sa pinakamaraming attendees nung time na yun. Yung shoot namin na yun, way back 2018, kung hindi ako nagkakamali, 2018 or 20. Dahil ba may daring na? Hindi, kasi yung daring na yan, hindi namin ini-expect lahat. Yung mga suot na ginawa ni pang sensual concept yun. Pang western Pero ang ganda. Ang ganda ng mga concept ng mga damit. Ng mga concept. Maganda yung mga concept nila. Ilagay na lang natin sa ganong Pero ang ganda, tapos hanggang sa talagang sa sobrang dami nila. As in ako, wala akong nakuha ng picture ng matino. Kasi hindi ako makapwesto. Alam mo yung lahat ng mga shooter, nakapaikot na, wala. Pwede mag-shoot na. Nangyari sa akin yan nung nagkaroon din ng parang photo session sa garage studio sa Alcos. Tapos ang doon studio setup. So naghihiraman sila ng trigger para sa control ng flash. Oo. Talagang hindi ka makasingit. Ang dami mga nagpicture kahit yung mga tapos na babalik pa rin sila para so yun lang ang nagiging minsan pagka marami kayong group members, di ba? Yung nagkaka-anuhan kayo sa space. At saka kung sino ang makakakuha ng maganda picture. Dito sa Sir Mike, meron kasi ako napuntahan dito na maganda rin na na lugar sa Alsip, yung old village nila. Na-try nyo na rin na gano'n doon? Madalas ang photo walk doon. Ganda kasi doon, no? Maraming beses. Masarap mag-street dyan, tapos masarap mag-shoot kahit na model. Impromptu model, ilang beses ako nakakuha ng nakipag-usap ako sa models na baka pwede kayong i-take ng photo, tapos ganito ganyan, sharing ng mga IG, Facebook.
Tapos isi-share namin sa inyo yung ano. So, maraming beses. Yung ganda kasi din doon eh. Yung una rin ako nakapunta, sabi ko ang ganda rin yung location nito kung magpo-photoshoot ka. May ano dyan eh, may limit. mga permit. Limitations. Tsaka kailangan mo ng permit, di ba? Paano yung proseso nun, sir? Paano yung proseso ng pagkuha ng permit kung gusto mong mag-photoshoot ng isang wedding or isang debut, ganyan, Event, sa isang location dito sa UAE? Ano yung proseso na kailangan mong gawin para makakuha ka ng permit? Ang katulad nung, alam ko yung katulad ng Alsif, MR yung pinaka-developer nila or Miras. So, Okay. depende sa developer mo ng area, meron silang mga forms na dapat mong i-fill upan. I-consider din na. I-fill upan. Yung iba naman free. Yung iba naman may bayad, I think 500. So which is sometimes kino-cover ng Event organizer. nung event or nung couple na gusto mag-shoot. Usually kasi pag mga ganyan, based sa experience ko, ang kumukuha ng permit is yung event organizer or kung sino. Halimbawa yung wedding organizer, tapos i-hire siya as photographer, tapos prenuptial shoot area na yan. Ang kukuha ng permit is yung wedding organizer. So ito na nga. So we already have learned about the life ni Sir Mark, the work niya, photography, do's and don'ts sa UAE when you take pictures, and some side experiences. Ito na, Sir Mike. Para sa ating mga gustong maging photographers, magkano ba ang dapat na budget namin to start? Assuming na wala ka pang camera. Wala kang camera, Na-inspire lang ako sa iyo ngayon. Siguro hindi naman kinakailangan ng sobrang mahal din. Ganda na camera. Hindi mo kinakailangan ng sobrang ganda ng camera. Actually, yung sabi ko nga doon sa isang tinuturuan ko ngayon, kahit mobile, makakapag-shoot ka ng maayos eh. Although, limited syempre yung capacity ng mobile. In terms ng budget, meron mga tig 2,000, 3,000 na camera na entry level. Oo, actually may mas mababa pa nga eh. Pero yun yung part na yun yung nasa DSLR pa na sooner or later magiging phase out na eh. So kung pwede ka pang bumili ng mga second hand kung talagang very limited yung budget mo, just for the sake na gusto mo makapag-start. So, yung isang tinuturuan ko sa Abu Dhabi, which is also my colleague, nakabili siya ng camera, which is entry level. Sabi ko sa kanya, mag-shoot ka. Anything. Kasi hindi mo ikakagaling pagka bumili ka ng kamerang napakaganda. Tapos, hindi mo naman ginagamit. So, better mag-start ka sa maliit. Take practice, take shots, aralin mo yung mga controls ng camera mo kasi iba-ibang setting yung camera. Pero ang tatlo lang naman ang kinakailangan mo tandaan lagi dyan eh. Which is yung aperture, yung shutter speed, at saka ISO. Pag nakita mo at nakumpleto mo yung tatlong ano na yan, kung ano yung kumbaga parang relationship ng tatlong yan, madali na. Kahit anong camera yung hawakan mo sa totoo lang, kahit anong So, Sir Mike, halimbawa, meron akong 3,000 ngayon, and then papasok ako sa loob ng mall to buy a camera. Ano ba yung dapat kong tingnan sa camera? Para lang alam din ng mga kapetoks natin kung ano yung dapat nilang tingnan sa isang camera as a starter. Ano ang dapat kong tingnan, and then yun Pinakamadaling gamitin. regardless of the brand. bago ka pumunta or bago ka bumili, kompleto naman na online eh. So, check mo muna online yung mga capacity ng camera na bibilin mo. Ano yung lens na compatible sa kanya. Kung bibili ka ng camera, gusto mo pa pang matagalan? Kasi kuminsan, na katulad ko, nalimit ako dun sa crop sensor eh. Nakukuha naman yung image na parang gusto kong i-capture. Kaya lang, parang nakukulangan na ako. Siguro, flexibility ng camera. May mga ibang camera na mababagal yung sensor niya mag-capture. So, hindi ka po pwedeng kumuha ng mga fast-face na shots. Let's say, mga race, mga sports. Hindi ka pwedeng kumuha ng mga ganun. Kasi, laging blurred dyan eh. Yung mag-share din ako ng opinion ko pagdating dyan sa pagpili mo ng ano. Para sa akin siguro, kung bibili ka ng, kasi kung nag-alat ka ng funds para bumili ng camera, that means meron kang goal, meron kang interest sa photography. So, ako siguro titingnan ko yung ano yung purpose ng pagbili mo ng camera, ano yung gusto mong maging
ano yung gusto mong i-capture, kumbaga. So, ibabase mo yung fast moving ba or still? kung gusto mo ng wildlife, gusto mo ng street photography, ganun. So, titignan mo kung ano yung purpose mo, then iayon mo yung purpose mo dun sa pipiliin mo na camera. So, for example, gusto mo rin palang mag-video. So, titingnan mo rin yan kung hybrid camera ba yung kukunin mo, kung pwede siya sa video, pwede siya sa photo, ganun. Then, eventually, kapag nahasa ka na dun sa ano mo, pwede ka namang mag-upgrade eventually, di ba? Yan, kagaya nung nasabi ni Sir Mike na nakukulangan na siya dun sa capability ng crop sensor o yung APS-C. So, nag-ano na siya, nag-move on na siya to full frame. Pwede sigurong pass over. Bilhin mo na to. Pwede kang mag-upgrade. Di ba? Ngayon, Sir Mike, punta naman tayo dun sa ano. Para sa'yo, since na pag-usapan natin yung gear, alin ba yung mas mahalaga sa'yo? Yung camera body? Kasi meron tayong mga camera na napapalitan yung lens, di ba? So, mas pupunta ka ba dun sa mas advanced na body, then lens kahit anong lens na lang yung maano mo, or mas pupunta ka dun sa part na okay lang yung body, say full frame na siya, pero entry level, sabihin na natin, pero mag-i-invest ka more heavily sa lens. Ganun. Kasi di ba yung lens parang mas magtatagal yung ano niyan, di ba? Yung value at saka yung presyo niya. Talang yung camera, you can upgrade anytime. Every year may lumalabas na bagong model na may mga bagong feature, pero yung lens laging nandyan yan. At saka ngayon nga kasi kahit yung mga previous lens na nagagamitan na ng adapter So magagamit na rin sa mga bagong models ng camera. So, sa akin, maganda yung mo sir. Actually ngayon, meron akong, yun nga, yung camera ko is upgraded na sa full frame. Medyo tight yung budget ko rin sa lens pa sa ngayon. Meron akong napili na lens na hinulugan ko sa Tropa Wen. Medyo mabigat kasi actually talaga ang lens in terms of budget. Pero pagka nakuha mo na yung tatlo kasi, meron ka ng maayos na body, tapos isang lens na pang-event. Sa akin kasi yun ngayon yung purpose ko. Makakuha ko ng event, pag nakuha ko na yung budget ko para doon, ilalaan ko na para sa next na lens naman. Kasi yung camera, as long as okay pa naman siya, hindi ko muna papalitan yan. Kasi nandun na ako sa full frame na So ngayon, nagbabudget na ako para sa lens. Para in case na alam mo, bumigay yung camera or kinakailangan mo na ulit mag-upgrade, andun na yung lens. Pagka nakuha ko na siguro, yung budget ko pang 70-200, medyo okay na ako. Kinakailangan ko na ngayon, mag-upgrade ng isa pa namang camera. yun yung parang dilemma ng photographer Sa totoo lang, may dilemma yung photographer pagdating sa mga lens at saka camera. Para sa mga kapetoks natin na hindi yung Trinity lens na tinatawag, yung mga kasi meron tinatawag ang mga photographer na Trinity lens na pagka meron ka nung tatlong lens na yun is goods ka na as a photographer. Kung kumbaga any other lens na bibilin mo is for extra na lang, pero kung meron ka ng tatlong lens na yon sa gear mo, is pwede ka nang mag-cover ng event. Pero meron ako nakita sa online na parang pwede kang mag-rent. Meron rental. Mga rental. Yun yung gusto kong tanong kanina kay Sir Mike. Sabi ko kasi usually nakikita ko sa mga photographer, may mga bag silang malalaki. Then lens yung mga nakalagay. Meron nga one time mahaba pa yung dala nila. For long shot. Meron sila ng yung parang malapitan, ganyan. So usually yung Trinity lens, meron kang pang wide. Yung una yung pang wide angle. So nag-start yan mga 11 mm. Ang talaga sir, 14-24. 14-24. Pero ngayon kasi nagkaroon na ng 11 to 22 ganyan. So yan kasi naka-wide. Yun yung pang wide yung pang wide mong shots. Ibig sabihin pagka-event kinakailangan mo ipakita yung maraming tao So yan yung advisable na mga lens. 14-24, 16-36, ganyan, 16-35. So yan yung mga pang wide. Ngayon,
Yung medium shots ng mga event naman, 24-70. 24 to 70 mm. 24 yung widest na range niya, 24 millimeter, tapos 70 yung parang pinakasulat niya. Habang lumiliit yung number, mas wide yung nakukuha niya. So yung 135 mm, So, yun yung medyo Telephoto na. medyo maganda na yung range niya. Although nasa 50 siya, yung pinaka-wide. Yung 135, medyo malayo na yung coverage niya. yung kasi sa court to court nun, yung court to court nun nung nasa event kami sa school, talagang isang sagad ko lang doon sa 135 mm niya, talaga pati doon sa stage kuwang-kuwa, pati yung kumakanta, Pati yung pores nung nagkakanta, makukuha mo. Meron, pati yung lawan. Pati yung buhok sa ilong. No? Para lang po malaman namin. It's like nag-nosebleed. Pag sinabing 135, example. Ano ba yung 18? Ano yung 135? yun nga. Millimeter. Yung millimeter ng nung sa lens mo, at saka yung sa pinaka-distance niya. Yung 18, yun yung wide. So, So yung next na number is yun yung distance. yun yung Pareho zoom. silang distance. Parehas na distance yan. Pareho sila. Ah. Kumbaga, meron kasi tinatawag na focal length. Yun yung distance, yung haba ng lens mo. Okay. So habang mas lumiliit yung number, kumari yung 18, mas nagiging wide yung mas marami shot kang mo. nakukuha. Marami kang nakukuha. Habang Tumalaki tumataas yung yung number, number, mas kumbaga nag-zoom in yan. Nagpo-focus ka sa isang subject. Okay. Get. So, naka-wide kasi yung lens nun pagka nag-architectural. Tingnan mo yung mga wildlife photographer dahil malayo yung subject nila. Makita mo yung lens nila, mga ganyan kahaba. Humabot yan ng 600 mm. So, kahit malayo yung subject mo is makukuha mo talaga siya ng malapitan. Yun yung advantage nung nakamahaba talaga yung I think yung mga nangangailangan talaga ng sobrang habang lens, yung mga specialty na yun. yung mga paparazzi, no? Oo, yun. Justin Bieber, ginagalang. Ang mga yan, Yung mga parang sports. sniper nando ka sa pinamagati ko, nakita ko sa pa. Pinan ka sa akin. Yung mga, yung mga, let's say, nag-shoot ka ng talagang mahaba, yung mga pang sports. Usually, yung mga soccer, yung mga baseball, nasa taas sila. nasa ibang, yung malalayo sila. Kahit yung mga tennis, kila Alex Ayala, syempre, hindi ka naman pwede mag-shoot ng nandun ka sa courtside eh. Usually, nasa labas ka. Meron ka rin nakasum dapat na doon, na mga Nakasum sa camera. So, Yun yung mga ganyan, may stand na yung may stand na yung camera nila. Pero Sir Mike, being professional photographer, kung papipiliin kita sa tatlong brand na malaking company na... Hindi, wag mo muna tanong yan. Wag Wag mo muna tanong yan. Kasi, Baka maano tayo. Di ba? Meron. Dahil, hindi na natin si Sir Mike is ambassador ng isang brand. Isa siyang ambassador ng Kaya may... bridge ang content. Baka mayari. Kaya kanina iniiwasan ko magsalita ng okay na yung mga D90. hindi pa naman ambassador, pero kumbaga marami namang mas magagaling. Hindi naman hindi naman sasabihin ko na magaling ako, pero mas maraming magagaling talaga na naging idolo natin in terms ng photography rin. Sila rin naman yung parang may mga nakausap din ako kung bakit na nag-ship sila from time to time sa iba-ibang brands. Iba-iba yung iba-iba rin kasi yung parang purpose din. Sino yung photographer na tinitingala? Kumbaga yung idol mo na photographer? Marami tayong mga kaibigan mga nabubuhay pa eh. So, siguro medyo magiging bias ako pagka nagsabi ako pagka medyo sabihin na natin sa international photographer. Marami kasi ako nakita rin si Carter Brisson. I don't know kung napanood din ninyo yung pala ganito. May pinapanood ako na documentary. Although street photographer siya, babae, si Vivian Maier. Si Vivian Maier, very, niya, buhay niya, parang masyadong mysterious. She was a nanny.
Pero at the same time, lagi siyang may camera na bitbit. So, this was film age. So, dumating yung part na ang dami niyang mga gamit. Ang dami niyang mga naipon na gamit na wala siyang pampadevelop ng films niya during that time. Basta kuha lang siya ng kuha. Kuha lang siya ng Tapos yung kuha. mga film, iniipon lang niya. Inipon lang niya, nakaipon. Nakita lang yung mga films niya. So, may nag-auction, nakita niya is ito, yung mga auction gamit kay Vivian Maier. So, magandang ano yan, so, i-share ko yung pinaka-documentary niyan. Vivian Maier. Maraming sa US marami ring, pero usually mga kuha niya is mga street shots, street photos. Pero yung niya, yung setting niya, yung mga kuha niya, yung mga subjects niya, magaganda. Magaganda yung mga naging kinalabasan. So wala na siya. I mean, nung na-discover yung mga kuha niya, wala na siya. Wala siyang naipa-develop na film. Pero yung film buhay pa. Buhay pa. And then nung nasubasta yung mga film niya, yung camera niya, doon lang nila na-discover yung mga kuha niya. kuha niyang picture. Ano yung mga usually na nakita doon sa ano niya? Magaganda yung mga subjects niya. Actually, may mga kuha siya na hindi mo ina-expect sa isang babaeng photographer. Tapos at the same time, nani yung pakilala niya. So, yung lahi nila is from France. France. So, meron siyang contact sana sa France na dapat magdi-develop ng kanyang film. Hindi na Pictures, umabot. kaso hindi nga umabot na. Nagkataon na ipinasubasta yung kanyang mga films na ano. Pero magaganda yung isa yon sa mga nakakahanga na si Vivian Maier. Pangalawa, merong nakalimutan ko yung pinaka-title ng video niya Marami silang photographer. Which is also documenting yung mga photojournalist at saka mga photojournalist involved sa mga news. So sa atin marami rin sa atin na mga magagaling na photographer. So nakakahanga rin yung mga shoots nila dun sa Battle of Marawi. So maraming sa atin, maraming magagaling na photographer na Pilipino na siguro nabibigyan ng recognition sa ibang bansa pero sa mismong Pilipinas, bansa. hindi masyado Usually naman ganun nangyayari sa atin. Like si Pacquiao, sikat na sikat sa ibang bansa pero sa atin ginagawa lang siyang katatawanan. So yun medyo Yun lang. lang. Nakakalungkot. Oo. Meron akong gusto na Chinese yata siya na photographer, yung street photographer. Nakalimutan ko, Ho ata yung last name niya. Medyo Ho. Pero street photography yung kilala niya. Tapos ang galing ng pagko-contrast niya ng shadow at saka light na sa isang ko rin. Pero pinaka-legendary siguro sa aking photographer na napanood ko at saka nakita ko yung picture na kinuha niya si Robert Lance Burge around 1980s. okay. Last shot niya, last na pitik niya is yung eruption ng volcano ng St. Helen, Mount St. Helen. Yeah. Wala na siguro, inisip niya wala na siyang time na tumakbo. So ang ginawa niya, every detail talagang shot siya ng shot. Then ang ginawa niya, nilagay niya sa bag yung camera niya. Tapos dumapa siya. So ilang around 17 days bago nakita yung niya. Then namatay din siya. Yun yung last shot din niya. Okay. Ang ganda din ng kwento ni Robert. Ewan ko kung napanood ninyo yung Life of Walter Mitty. Si anong pangalan nun? Yung comedian na so di ba parang siya taga negative developer lang siya ng Time Time Life magazine. magazine. So merong isang photographer doon na kumbaga parang hindi niya namin meet in person kasi pinapadala lang sa Yung kanya mga negative niya. So yun lang yung niya hanggang sa dumating yung time na kinakailangan niyang habulin yung photographer kasi andun yung last
cover nung magazine. Parang pasara na yung magazine yata doon. Actually, pasarado na eh. Hanggang sa, yun nga, parang, yung buhay niya kasi is parang nasa imaginary world siya lagi eh. Hindi niya ma-imagine kung papaano nagiging, yung buhay ng photographer. Parang ini-imagine lang niya dati. The Secret Life of Walter Mitty, diba? So, hanggang sa yun, kinakailangan niyang habulin yung photographer. Dumating sa point na parang isinasabuhay na niya yung ginagawa ng photographer. Di ba? Ganda yung kwento nun. Parang nagang... Hanggang oras na tayo. Napasarap. Magdadalawang oras na tayo. Magdadalawang oras na tayo nag-weekenduhan. Wala, siguro, yung before tayo dumako dun sa segment natin na alin ang pipiliin mo, any advice sa mga gustong maging photographer or gustong i-pursue yung photography either as a passion or as a career, ano yung may sasabihin mo sa kanila? Basta laging shoot ng kung ano yung gusto ninyo. Kasi on my part, sabi ko nga sa inyo, ang una kong mga model dati is ibon, bulaklak, insekto. Wala akong model na ng mga babae. Kasi syempre, nung time na yon, sino ba ako para, 'di ba? Para sabihin ng model na sige, take photos mo naman ako. Shoot lang kayo ng shoot. Alamin ninyo kung ano yung mga technical sides ng mga kuha ninyo kasi kung bumili ka ng DSLR, andyan ka na eh. Kumbaga bumili ka ng kotse, pag-aralan mo na paano ba yung manual, paano ba yung mag-shift ng gear, paano ka alam mo yun. Hindi po pwedeng mag-shoot ka, naka-DSLR ka, tapos or naka-mirrorless ka, tapos naka-automatic lagi yung setup mo. So kinakailangan explore mo na. Andyan na yung andyan na yung gears mo eh. Doon mo mapag-aaralan eh. I-compare mo yung previous na shots mo at saka yung ngayon. Kung nakikita mo sa sarili mo, na evaluate mo yung sarili mo na, teka, parang hindi ako nadidevelop sa shoots ko eh. So, check mo. So, kinakailangan pag-aralan mo talaga. Maraming nakakabilib na photographer na pag tinignan mo yung shots nila. Oo nga, no? Kasi iba yung nila eh. May mga magagaling sa pagdating sa composition ng street photography. Meron magagaling pagdating sa portrait. Hindi lahat ng nasa street or nasa portrait kaya mag-shoot din ng architectural or kaya nila mag-shoot ng wildlife. Merong mga ganun eh. Hindi lahat kumbaga parang ngayon kung gusto mo mag-specialize talaga sa isang genre, kinakailangan mo muna mag-explore sa lahat ng genre. Sa lahat in general para doon mo makikita kung saan yung passion mo. Na gusto ko palang mag-shoot ng ako kasi gusto kong nakikita yung mga babae magaganda portraits. Pero ayoko ng fashion shoot. Ayoko nung mga nagra-runway shoot. Hindi ko forte. Hindi ko forte. Basta ang sa akin is explore ninyo. Explore lang Yung lahat ng mga general photography genre. Tapos doon yung makikita kung saan kayo mas mag-excel. Ang ganda, ang dami kong yung natutunan ba? Ako na information overload. Sila sa nung time yan, medyo bitin lang yung set natin nun eh. So medyo dapat magkaroon ng yun, sunod. Mag-invite nag-session kasi kami noon. So doon sa dati niyang flat. So dapat sundan natin yun. Mag-invite tayo ng model. Pero ang dami natin papasokang grupo ngayon, Box. May grupo pa. Pero talay, Sir Kiko, tapos... explore nyo lahat. Kasi hindi naman talaga lahat. Pag-uwi mo ng Pilipinas, ka na eh. Multitask. Hindi, kung alin yung talagang gusto mo, kung yun yung sundan mo, diba? Sabi nga ng sex bomb, kung ano yung sinasabi ng puso mo, sundan. Nakala ko get out eh. Natuloy ba yung concert nila? Hindi. Hindi, siyempre sumasabog pa dito. Cancel din. Cancel. Okay, so dumako na tayo sa ating alin ang pipiliin mo. My favorite jingle. Ito na. Alin ang pipiliin? Alin ang pipiliin mo?
Siguro naka-green naka-green card dun kumakanta. Ayan, so ito Sir Mike, meron tayong portion dito na tinatawag namin alin ang pipiliin mo, kung saan bibigyan ka namin ng mga options tapos pipili ka lang kung alin ang pipiliin mo. Nasa title na. At pwede ding sumali yung ating mga kapetok. So, pili lang kayo ng option, then lagay niyo yung sagot niyo sa comment section. Bakit yung napili nyo? And then, Meron po tayong tumataginting na premyong 50 dirham at isang petox t-shirt. Yes. sama pipili niyo. Wala pang mas ganong sumasali no? Pero meron na tayong isang Winner? nag-participate siguro sa next recording natin. I-announce na natin siya. Ayan. Meron tayong isang syempre wala siyang kalaban. No, baka siya, winner by default. Easy money. Oo, kahit maglakad ka from Sarja hanggang Riga, wala kang mapupulot na 50 din. Ang hirap pang hiramin yan. Ito magta-type ka lang. Makitulong pa rin, no? Ito sir, ang tanong ko, sino yung gusto mong maging model at bakit si Ivan na Alawi? Hindi, joke lang, hindi yun yung tanong. Hindi, fan siya ni Ivan Alawi. Hindi, pumunta tayo dun sa dako na nabanggit natin yung mga Trinity lenses. Sinabi yung fan siya ni Ivana. Hindi, pero... Mapapanood to ni Mrs. Hindi, alam naman yata niya di ba? Pero ano kasi, ang sa totoo lang, yung time ng kasikapan ni Ivana is maganda yung mukha kasi niya. At the same time, siyempre, yung katawan, maganda naman talaga. Pero, kumbaga, parang naging saturated na ngayon masyado yung although medyo na rin ako. Kasi naging parang saturated ng mukha niya dati, di ba? Yung mga... May ganda kasing hindi nakakasawa. May gandang parang paghabang tumatagal, parang nawawalan ka ng appreciate. So, dun sa question, siguro yung mga sasagot dito, yung mga medyo may technical knowledge din sa photography. So, kung meron ka lang isang lens sa gear mo na pwede mong, kumbaga, wala ka ng ibang lens na pwedeng gamitin, anong klase ng lens ang pipiliin mo? Sa akin, currently meron ako sir na 24-70. Kasi for events talaga, nakita ko yung advantage ng nasa gitna 24-70. Although, meron akong option dati na sige, pwede kang kumuha ng 70-200. Kaya lang, very limited yung magiging ko sa 70-200. So, pinili ko yung 24-70. Which is, pagka nag-i-event ka, pwede kang mag-shoot ng wide angle, which is 24mm. Tapos, pwede mong medyo lapitan yung subject mo, i-zoom mo lang ng 70. So, sa akin para sa akin. Pero gusto ko pa rin talaga magkaroon ng 70-200. Yun talaga yung pinaka. Kung isa lang dun, kung isa lang sa dalawang yun na pwede mong gamitin. Personal, yung for the rest of your life, yun lang ang lens na gagamitin mo. Alin yung pipiliin mo sa dalawa? 70-200 siguro. 70-200. Personal choice ko. Yun, personal choice ko lang yung Bigat yun. 200. Bigat yung lens, no? Yung malaki. Pero kasi parang mas nasanay ako ng karamihan ng mga shoots ko ng long range, yung mga mahaba ang mas na-enjoy ko yung ganun. Parang sabihin na natin, kahit na street photography, magtago ka lang sa isang side para kang sniper, diba? Shoot ka lang ng without knowing yung tao, yung subject niya, siya pala yung kinukuhanan mo. Yun yung sa akin advantage ko. Parang hindi alam ni Ivana na kinukuhanan mo na pala siya. Parang sniper. Habang naglalabas si Ivana. Yun yung trending niya yung naglalabas Pero ngayon kasi sa totoo lang, ang daming way back from kay Ivana is after pandemic di ba? Doon siya medyo nag-click kasi nung pandemic gawa ng flooded lahat ng social media. Time na yun, nung social media panay siya yung nakikita mo So yan mga kapetoks. So siguro yung mga makakasagot dito yung mga may alam din ng mga sa photography. So alin ang pipiliin yung lens
na yun na yung magiging all-around lens nyo. At bakit? Yes. Ayan. So, baka may gusto kang i-shoutout, sir. I mean, liban dun sa mga nasabi mo na kanina sa ano. Yun lang, gusto ko lang ding, hindi man yata po pwede yung ano rito eh. Basta si Johnny, salamat dun sa suporta din lagi. Yung kaibigan natin dyan sa isang brand na lagi nakasuporta rin kasi sa ano yan, sa I think activity. baka paglabas natin. Pwede. Paglabas nito, Pwede naman banggit nakalabas na yung lisensya para kuha na. natin ng license. Pwede na. Pwede Promote mo sabihin po. mo. So sa activity ng ano kasi ng Litrato, sila yung talagang brand na naka-support magmula nung siguro sabihin natin mga pang 5 or pang 7 event namin na kami-kami lang nung una. So sila yung unang nagbigay ng support sa group namin to the point na nabansagan na kaming yung group ng ano na yun eh. Sige, sabihin Sabihin mo. mo na nga. ng Nikon. D90. Tatapang yung dalawa. Sige, tabi mo. May lisensya. May lisensya kami, no? Nikon. naman. Na tayo, no? So, yun yung advantage kasi. Alam din ni Sir Rich na nakagamit ako ng ibang brands before. Napapahiram din ako. Pero Yun talaga yung siya yung nakasuporta talaga dun sa group ng Litrato ever since nang halos nag-start kami, tapos hanggang ngayon may mga event na collaboration kami. Na-stop lang kasi nga dito sa nangyayari ngayon. kami, ito lang, GoPro lang yung gamit namin, no? Tsaka Osmo. Mahal naman, Nikon. Bahala, Pwede namang pwede namang i-soli Oo, pagkatapos pwede mo. naman pahiram. At the same time pala natin, no? Kasi yung unang podcast din ng Litrato, sponsor din ng Nikon eh. So 1, 2 or 3 podcast na ng Litrato. So sila yung naka-sponsor nung time na yon. Kaya salamat talaga kay Johnny sa support. O Nikon. Hanggang ngayon, running pa rin. Pagalawin ng baso. Ayun na nga, Nikon, nananawagan po ka. Pero So, yun welcome naman lahat ng brands sa Litrato. Welcome naman. So yun po, since na-mention na rin natin na sooner or later, baka by the airing of this this podcast is na-secure na namin yung license namin, so we're calling all those brands who would like to collaborate. I know na maliit lang po kami ngayon, Petox, but our vision, the three of us, our vision is to go bigger, reach out, at parati naming sinasabi, this is just plainly talking, conversation, anything that goes under the sun. So you can contact us, you can collaborate with us, we can talk about it. Lalo na sa mga entrepreneurs natin na mga Filipino. We support each other. We help you grow, you help us grow. It will be a better world. Nice. Tama. Shoutout? Ayun, shoutout po sa inyo mga kapetoks. Yun lang muna. Ayan. So, umabot na tayo ng mahigit 2 oras sa ating kwentuhan. Dinelay masyado ni Sir yung pagsayaw niya ng hawak mo ang beat. Gumagano pa yun, di ba? Ayan. Kaya kung na baka masira yung image namin. Ayan. Mahirap. So, ako po muli si Rage. Ito po ulit si Bo. At ako naman po si Gabs. At si ang ating guest. Ako si Mike Sarmiento. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na episode. Bye-bye. Bye! Batibot! Salamat sa inyo, Sal.